Ito, diretso na tayo sa napakainit na balita mga kababayan. Talagang napakainit nito dahil nga may pasabog itong si Congressman Paulo Marcolita, anak ni Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Itong PCO pala ay may mga binabayaran na mga reactors mga kababayan at mga vloggers para pabanguhin yung imahe ni Pangulong Marcos sa social media mga kababayan. Mainit nga yung sagutan sa pagitan ni Secretary Dave Gomez ng PCO mga kababayan at itong si Congressman Paulo Marcolita. Sayang nga lang wala doon itong si Attorney Claire Castro mga kababayan. Nangihinayang din itong si Congressman Paulo Marcolita mga kababayan. Ayon kay Congressman Paulo Marcolita, sayang wala dito itong si Attorney Claire Castro. Dapat matanong ko din siya sa bagay na ito, kung may katotohanan ba na may binabayaran kayo na 100 hanggang 200 na mga reactors na tumatanggap ng 7,000 kada buwan mga kababayan. Sana all may bayad na 7,000 kada buwan. Magkano din naman kaya yung binabayad ng mga vloggers mga kababayan? Siguro sa tingin ko mas malaki yan. Dahil alam natin dahil vlogger tayo mga kababayan. Ito na nga, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong, sana ba yung Bluetooth ko? Sabay-sabay na natin itong panoorin. Just a follow-up question. The bulk of the increase was in PCO's maintenance and other operating expenses, which grew to 689 million. Meanwhile, PCO's 2026 performance targets for 2026, such as disseminating 3,350 new news releases, are identical to PCO's 2024 targets, despite requesting an even higher operations budget. How can PCO justify a higher budget when PCO's own targets remain stagnant? Is the PCO simply asking for more money to do the same amount of work? Thank you, Your Honor. Again, thank you for allowing us to clarify that point. We are already we've made representations already with the DBM to revise this target to accurately reflect the levels as stated in the MOOE. So we are now in the process of revising those targets, increasing those targets, and coming to an agreement with the DBM on this one. Thank you for that answer. My last question. Nakalagay po sa mandato ng PCO na ang Presidential Communications Office ang magsisilbing primary communications arm ng gobyerno. At isa sa mga pangunahing trabaho ninyo ay ilathala ang mga magagandang achievements ng ating pamahalaan. While looking at your Facebook account, wala akong masyadong makita na notable achievements sa PCO Facebook page. Ang nakikita ko lang recently, yung mga inspection ng ating Pangulo sa mga faulty flood control projects. I don't know if it's that an achievement in itself. Nakita ko rin yung libreng sakay program. I think that's quite an achievement. Pero wala akong makitang malakihan o noteworthy or notable flagship project ng ating sa ngayon. Wala akong makita. And meron din kasi akong kakilala sa PCSO. Hindi naman ganun kakilala pero nakakapagkwento rin siya. Sabi niya, we hire reactors. Ang trabaho ng reactors, 100 or 200 or so reactors. Ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga post ninyo, magbigay ng positibong comment sa mga posts. Yun po ang trabaho. Aside from maintaining around 76 vloggers. Is that correct?
Your Honor, if I may clarify, you mentioned PCSO or PCO? PCO, I'm sorry. PCO. Meron daw kayong minimaintain na 200 reactors 76 vloggers. and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commenting the activities, the programs of the president, and they are by no means employed by us. Taliwas po ang aking impormasyon na natanggap. Ito po ay binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 a month para magbigay ng magandang komento at magbigay ng magandang react, siguro heart or like, para po maganda ang traction ng ating mga posts. Kung sa tingin nyo po, Mr. Secretary, ito po ay organic, bakit po natin sila kailangan bayaran? Hindi po ba? Meron pa silang allowance sa load. Grabe. Bukod po sa kanilang sweldo. Opo, with all due respect, Your Honor, hindi po namin sila binabayaran, and we can check that in the line item of our budget. Wala po kaming binabayaran na gano'n. As I said, and I will reiterate, these are organic, real people who supports the President and comments positively on the activities and programs of the President on our official channels, official platforms in social media. So wala po yun sa line item ng budget namin, Your Honor. Kung wala po kayong binabayaran, ano po ang komposisyon ng mga job orders po at COSs na binabayaran nyo that comprises most of the personnel services? Yes, Your Honor. For the JOs and the COS, their roles and responsibilities are clearly defined in the contracts that they signed, and we will be more than honored to furnish the committee with the JOs and the COS contracts if required, Your Honor. Ma'am, how much time am I given left? Ito na lang po, as a way forward, Madam Chairperson, Mr. Secretary, may I kindly ask for the committee to direct the PCO in submitting to the Secretariat and my office within 5 working days the following documents: traveling expenses, a list of all foreign and local trips, their purpose, duration, cost, and the personnel who traveled; professional services, the names of all consultants, their terms of reference, their fees, and their specific outputs of deliverables; advertising expenses, a list of all placements, boostings, the media outlets paid, and the cost of each campaign; and representation expenses, a detailed accounting on how the 41 million for 2024 was spent. Mr. Secretary, considering the similarity, just a manifestation, quick manifestation, other than the requirement that I gave them. Before we move to the manifestation, just wanted to check in, Secretary Gomez, would you be comfortable providing those information within 5 working days as requested by Representative Marcoleta? We will comply, Your Honor. Makakaasaw po kayo. Opo. Ito naman po ay ano ko lang naman, pakiwari ko lang. Di po ba mas madaling depensahan ng administrasyon kung ito ay maraming mga notable achievements? Mas madali siyang depensahan kaysa depensahan yung mga or labanan yung mga kritiko ng gobyerno. Kasi ang nakikita ko po, parang din siguro napansin ko rin kasi si Yusek Claire Castro, pag siya po ay nagsasalita, lagi siyang on the defensive tone. Tama. Sa akin, rather than showcasing the landmark achievements of this administration, the PCO is reduced to just defending the administration from the harsh critics. Hindi po ba mas magandang kung gagawa tayo ng maganda para sa ating bansa,
Tulad ng sinabi nyo, Secretary Dave, mas magiging organic ang mga taong dedepensa sa ating Pangulo at sa ating pamahalaan kung gagalingan natin ang ating pagganap ng ating tungkulin sa ating gobyerno. So, sana naman po bukas o mamaya wala akong matanggap na PCO-sponsored attack. Dahil inaasahan ko na to. Kaya lang, mag-iingat lang po ang mga kinaukulan dahil baka kayo ay liable din sa cyber libel. So, pag-aralan nyo rin po. Yun lamang po. Sana mag-focus po kayo sa paglalahad ng mga notable achievements ng ating administrasyon rather than resorting to attacks from our critics. Mas maganda yun na taong bayan na mismo ang dumedepensa sa ating Pangulo. Yung lamang po. Maraming salamat. Madam Chair, if I may respond to the manifestation. Thank you, Madam Chair. I would just like to assure Your Honor that as I pointed out earlier when I assumed this role 6 weeks ago, that I am committed to what I call my 3 Ps minus 1. I am here to communicate and socialize only the programs and policies of the President minus the politics. And that will continue to be the focus of... Yun ang mga kababayan, yan yung babala ni Congressman Paulo Marcolita kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. Attorney Claire Castro, dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Alam naman natin, mga kababayan, kung halimbawa nakikita nitong si Attorney Claire Castro na pumapabor yung inyong mga komento kay dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte, mga kababayan, at kung makikita nila na binabatikos natin itong administrasyong ito, sasabihin kaagad nila na nagpapakala tayo ng fake news. Pero sila pala, mga kababayan, yung number 1 na nagpapakalat ng fake news. At ito ngayon ang mas matindi na pasabog ni Congressman Paulo Marcolita, mga kababayan, na nagbabayad sila ng mga vloggers, mga reactors para pabanguhin nga sa social media o sa lahat ng platform ng social media itong si Pangulong Marcos Jr. Wala namang dapat kapuri-puri itong administrasyon ito ngayon, mga kababayan. Dapat bang purihin natin yung pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos sa mga flood control na yan? Dapat ba nating sabihin, napakagaling ni Pangulong Marcos siya mismo ang pumunta doon sa gumuhong flood control, mga kababayan? Matapos niya na yung pinagyayabang yan. Pinagyabang niya na yan noon sa kanyang suna. Tapos nga pala, mga kababayan, palpak pala. Kinurakot lang pala yung trilyong pundo ng flood control, mga kababayan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos. Ang tindi ng pasabog ni Congressman Paulo Marcolita, mga kababayan, ha. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Ay, look ba sa internet? Ito, shoutout tayo kay Mercy Tarinay. Shoutout na rin kay Rupino Rindon. Shoutout kay Rogelio Taguba. Shoutout kay Elizabeth Quilakil. Shoutout na rin kay Pedro Roncis Valles. Shoutout na rin kay ano ito? Jesus Pam. Kay Milvin Adlawan. At shoutout na rin kay Maybelline Balikaw. At kay Madods Mislang. Yun ang shoutout na rin kay Ma'am Virgie Birhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan pala. At sa kanyang mga apo, si Gugo, si Dion, si Yuri, at saka si Sagi. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. At kay Binoki TV, mga kababayan, shoutout na rin sa inyo dyan. Yun ang dito lang muna at once again, this is Rondi TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.